Ginoong Pangulo, sinisi po sa akin ni Speaker Romualdez ang pagkakatanggal kay Congressman Zaldico. Sinisi po niya sa akin ang pag-FLR or for late release ng kanilang mga proyekto. Sinisi po niya sa akin ang pagkakadismiss ng impeachment complaint laban kay VP Sara na nakikita niyang makakatunggali niya sa susunod na halalan. Sinisi din niya po sa akin ang pagkakasira ng kanilang maitim na balakin sa 2025 budget na nagawa nila ng walang balakid na mga nagdaang taon. Ginoong Pangulo, naging tapat ako at ginawa ko lamang ang aking tungkulin. Kung ano ang tingin kong tama at nararapat para sa bansa at sa sambayanan. Subalit, sa kabila po nito, nagsimula na ang lahat ng bira, paninira at kaso laban sa akin at sa Senado. At ang nasa likod ng lahat ng ito, walang iba kung hindi si Martin Romualdez. Ika nga ni Mayor Magalong na ngayon lamang nakita ko sinisiraan na rin ngayon. Bakit ko ba nilabanan at binisto sila Speaker Romualdez mula noon hanggang ngayon kung kasabwat at kasapakat lang din nila ako? Hindi ko po gagawin yun. Sa pinasangkig ng tennis court, ang nasabing gusali sinimulang pinatayo noong ika-6 ng Oktubre taong 2022 at ang kontraktor, ang St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya na nasangkot ngayon sa mga maanumalyang flood control projects. Dahil dito, kwenasyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Lalabanan ko ba yung anlalakas na yan, sila Speaker? Lalabanan ko ba yung mga mayayaman na yan? Kung ako'y bulok, I fought for what is right. Ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, yan yung hindi ko maintindihan. Nagtayo siya ng independent commission, si Bongbong Tanga, katulad nung broadcaster sa Abanting Tanga. Nagtayo siya ng independent commission na mag-iimbestiga. Kinuha niya si Magalong bilang consultant or bilang investigador. Kasi sabi ni Claire, hindi daw investigador. Kinuha siyang bilang investigador. Tapos, kalaunan, aalisin mo or paiimbestigahan mo, papa-background check mo siya. Kaya na, paano yun? Bakit hindi nauna yung pag-iimbestiga sa kanya o pagba-background check or sa kanya, pag-vet sa kanya, bago mo siya kunin? Kinuha mo na tapos saka mo iimbestigahan nung nakuha mo na. Kung di ka ba naman tanga talaga, walang hiya talaga to si BBM mo. hinalungkat ang isyu ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umano kaso kong ito. Subalit, Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, kapag ka nagturo ka ng daliri kanino man, may 3 daliring nakaturo pabalik palagi sa iyo. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ng PCIJ na ang dami naman palang opisyal, hindi lang senador, mas mataas pa ang tumanggap din ng ganung uri ng kontribusyon noong 2022 elections? Ang tanong ko ay simple. Kung legal at walang mali sa ginawa nila, edi dapat legal din at tama ang ginawa ko. Pero bakit ako lang ang iniimbestigahan tungkol dito? Higit pa doon, Ginoong Pangulo, hindi ba tayon kay Mayor Magalong merong 67 na miyembro ng Kamara na kontraktor? Ito po ay mga miyembro ng Kamara na may construction firm na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kung bawal talaga ito, ibig sabihin ba niyan, bawal na nilang gastusin ang sarili nilang pera para sa kanilang sariling kandidatura? Bakit hindi din binubusisi yun? Bakit hindi inaalam yun? Ako lang talaga? Pangalawa, inintriga ni Martin Romualdez ang dating liderato ng Senado dahil sa pagkakaupo at pagdinig ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee dahil marahil sa pananaw niya ay hindi siya safe kay Marcoleta. Ngunit, Ginoong Pangulo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nung araw ding yun, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan ng 17 congressman na kasosyo niya, kabilang ang pagbanggit na naman ng pangalan ni Martin Romualdez.
Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Karamihan sa mga Isa na naman po itong patunay, Ginoong Pangulo. Kapag ka nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliring nakaturo pabalik sa'yo. Pangatlo, sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan niname drop ako ni Yusek Bernardo, bagaman inamin niyang personal na mismo na hindi niya rekta kung nakausap o binigyan ng anuman, bigla namang tumestigo si retired Master Sergeant Gutesa at muling pinangalanan si Martin Romualdez na hinahatiran daw niya ng pera sa mismong bahay nito. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico, ibababa lamang namin ay 35 maleta para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Gamit ang script niya sa pagturo sa akin, ayan na naman. May 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa kanya tuwing ginagawa niya yan. Ulitin ko po for the record, Ginoong Pangulo, ang sinabi ni retired Master Sergeant Gutesa. 35 maleta ng pera na naglalaman na mahigit kumulang 48 milyong piso bawat isa o kulang-kulang 1.7 billion pesos sa isang delivery. Ay di umano hinatid niya sa iba't ibang bahay, sa iba't ibang pagkakataon ni Martin Romualdez. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka? Bakit hindi sinasama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon? DOJ man, NBI man, AMLAC man. No ako po ay pinuntahan. No ako po ay dumalo sa imbitasyon ng ICI bilang resource person. Binanggit ko at tinanong ko din ito sa kanila. Ganito ba katindi ang kapangyarihang hawak ni Martin Romualdez? Na bagaman hindi siya speaker, tila the name that cannot be mentioned pa din siya at nagagawa pa din niya ang nais niya kaugnay sa isang mapamiling hustisya o selective justice. Halimbawa, bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero pag si Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganong kaparehong kondisyon. Bakit hiniling agad ang freeze order di umano para sa asset ng mga niname drop na senador? Pero maliban kay Congressman Zaldico na mukhang nilalaglag na nila, ni isang congressman walang request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na dineliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Bakit interesado ang lahat sa 6 na senador na idadawit di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila? Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba, biglang naglaho ng parang bula ang atensyon. Parang wala na nagtanong. Parang wala ng interes para alamin. Sino-sino nga ba yung mga yan? Kung ako po yung tatanungin nyo, alam ko merong 6 na senador eh. May nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, no, probably hindi ma-mention si Cheese simply because walang insertion doon. Sa Bulacan. Escudero, wala doon. Hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. Nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon ay ang dating Pangulo, dating pro tem, dating punong mayoriya ng Senado, na lahat nagkataon din lang ba
na bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? What is painful, Mr. President, is that along the way, reputations have been disparaged and tarnished. Innocent persons have been implicated, and the Senate is slowly but surely being destroyed. Nagkataon lang po ba na ang lahat ng ito o ito'y sumusunod sa isang script, direksyon at basbas ni Martin Romualdez? Sa kanyang script na naglalayong ilihis ang galit ng bayan mula sa kanya at sa mga kasabwat niya at ituro ito sa Senado at mga senador. Ginoong Pangulo, ang script at sarswelang ito ay di uubra dahil napakalayo po nito sa katotohanan. Napakasama sa panlasa at tinitiyak ko sa inyo, hindi po ito matatanggap at lulunukin ng sambayanang Pilipino. I've been in public service for 27 years. I've never been accused nor charged with corruption. This is the sterling record which they are trying to tear down, and I tell you, they will not succeed. I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact, I have already filed and will be filing necessary and appropriate charges against my accusers and prove them wrong. And with the help of the Almighty, I will be vindicated and declared innocent, I am sure. Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya't ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Mr. President, I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty. Because this corrodes the legitimacy of the law before our people's eyes. Wala pong naniniwala. Bagkos lahat nagtatanong, bakit walang congressman nakasama sa investigasyon? But what about the other congressmen in Bulacan? Why haven't they been questioned? Called out, yeah. You think that they do not know what's going on? Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kasamaan, huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal, at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Ginoong Pangulo, hindi ba natin nakikita na pili tayong pinag-aaway-away? Mayaman, mamamayan laban sa lingkod bayan, lokal laban sa nasyonal na opisyal, congressman laban sa kapwa congressman, at ngayon, senador laban sa kapwa senador, pamilya laban sa pamilya, Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Nakita niyo yung punto ni ni Chis Escudero. Di ba sinabi ko sa inyo, yung mga NPA ganyan, sa ganyan sila magaling. Yung mga NPA ganyan, pag-aaway-awayin kayo, o kita mo, nag-aaway-away sa Congress, nag-aaway-away sa Senado, nag-aaway-away sa kalsada, di ba bumalik na mga komunista? Ganyan ang style ng komunista. O sino lahat ang tinuturong may kinalaman dyan? Ano pa? So ngayon, kilala nyo na kung sinong pumalit kay Joe Masison. Divide and conquer. Pag-away-awayan, guluhin ng bayang Pilipinas. So nagtatagumpay sila? Oo, kaya
kailangan lumaban tayo. Lalaban tayo mula dito sa mga galawang komunista. Galawang galawang makakaliwa na to, mga bossing. Ginoong Pangulo, tandaan po natin, mas madaling manipulahin at ang nag-aaway at nagkakawatak-watak na bansa. At ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito, sa aking paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin at sirain ang ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana ay huwag nating payagang mangyari ito. Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, sa kada mapang-akusa at mapanghusgang daliri na ituturo ninyo sa inyong kapwa, lalo na kung walang basihan, merong 3 daliring palaging nakaturo sa iyo pabalik. Sana po, maging mapanuri tayo. Huwag dali-daling magturo at maghusga dahil lamang sa napakinggan. Huwag tayong sumabay, kumampi, at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan kong hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez at higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Mabigat. Malupit. Humahagupit. So, paano na yan? Marami ngayon lumalabas na at dire-diretso na yung paglabas ng pangalan ni Martin Romualdez. At kung noon hindi pumapalag yung mga tao, kung noon ay binubuli lang niya yung mga kapwa niya, mga mambabatas, this time, someone better than him is standing up or stood up para labanan yung pambubuli. Kaya suportahan natin si Cheese Escudero sa laban niya kay Romualdez. Now, merong akusasyon kay Cheese. Cheese has to prove them wrong. Kailangan patunayan ni Cheese wala siyang kasalanan. Okay tayo dun. Pero sasamahan natin siya sa laban
dito kay Martin Romualdez. Alam natin pare-pareho. Hindi na tanga mga Pilipino. The reason why they are chanting Martin magnanakaw, it's because alam nila na ang mga Diskaya ay, at saka yung sila Bryce Hernandez, mga least guilty mga yan. Nagamit lang din yan. Napag-utusan lang din yan. Nino? Ng mga senador, ng mga congressman. Hindi lang basta senador. Mga congressman din. At kung matindi, mariin na itinuturo dito si Zaldico, may amo si Zaldico. Ang amo ni Zaldico yung naglagay sa kanya dun sa Appropriations Committee, which is si Romualdez, na nag-aatas ng mga budget, nag-a-approve ng mga budget at nakikipag-usap sa small committee, sa Senate Committee on Finance, at syempre doon sa pinsan niya na pipirma noong mga ginawa nilang kabulastugan sa GAA. Mga insertions nila. Again tandaan nyo sa hirap ng buhay natin ngayon, may mga taong mali-mali tayong pera na hindi naman sa kanila. Atin yun. Kaya wag tayong papayag na basta-basta na lang makulong yung mga taga-DPWH, yung mga contractor. Wag tayong hihinto hanggat hindi nakukulong itong Zaldico, itong Romualdez, itong iba pang mga congressman, iba pang mga senador, at lalong-lalo na yung may pakana talaga ng pagpirma, isinabatas yung pinakakurap na budget sa Pilipinas. Si Bongbong. Yan mga bossing. Oo, kaya nako po, magano kayo mag-ingat kayong maigi. Oo, mag-ingat kayong maigi rito. At katulad nga na sinasabi ni Marcoleta, si Sergeant Gutesa lang daw ang naging pangalan kay Zaldico at Martin Romualdez. Maganda din yung sinabi doon ni Jesus Escudero na walang mahihita si Gutesa dito. Actually, mapapahamak pa nga siya. Pero binanggit niya yung mga pangalan na yan dahil may personal na knowledge siya doon. Siya mismo yung nag-deliver ng mga pera na yun. Alam kung kanino galing yung mga pera na yun. Alam kung saan dinideliver. Alam kung para kanino. Alam kung magkano. So, yung si Orly, ang pinakamatapang talaga sa lahat dahil sa laki ng mga ninakaw nito, napakadaling ipapatay niyan ni Orly. Kaya wag tayong papayag. Wag tayong hihinto. Dire-diretso lang, laban lang, palag lang. Mga kababayan, lagi niyong iisipin, again, sa paghihirap ninyo, may mga numanakaw pa ng pera ninyo at ibinibigay lang pangluho ng mga anak, mga asawa, kabit, mga kaibigan, pang happy-happy. Wala silang respeto sa inyo. Maraming salamat mga bossing. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang.
walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,